Ganda. Amen. Uwitan muna natin yung ating Panginoon. Ang iyong ngalan. Kaya pakinggan natin yung devotion natin ngayon. Amen. So tayo po ay mag-pray. Lord, we thank you for this devotion. Pinoon sa nagturo sa amin at nawa Diyos ay patuloy kaming matuto sa iyong mga salita at nawa ma-enjoy namin ang gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
dito, kung babasahin po natin yung buong chapter ng 1 Timothy chapter 5, binigyan din o binigyan importansya din ni Pablo na yung patungkol sa pamilya. Na sabi roon na ang sino man na hindi nagpo-provide sa kanyang kaanak ay tinatanggihan niya ang kanyang pananampalataya. So, di ba bilang mananampalataya, nakakaunawan sa salita ng Panginoon at mga miyembro na ng panambahan, di ba? Makikita natin doon na talagang nagtutulungan tayo sa isa't isa, lalo na sa mga kapatiran natin may pangangailangan o kaya kapuspalad, no? Sila yung mga tinutulungan natin. So, isa sa mahalaga bilang tungkulin ng isang mananampalataya. Ngunit, no, na huwag rin natin kaligtaan, no, na kung tinutulungan natin yung kapwa-miyembro natin sa ating panambahan ay huwag rin naman natin kalimutan yung ating mga pamilya o yung ating kaanak. So, makikita natin doon na isa sa tungkulin ng mga mananampalataya ang pagtulong sa mga bago o sa mga kapwa natin sa panambahan. Ngunit, kung napapabayaan niya ang sariling pamilya, ay tinatanggihan ang pananampalataya. So, makikita natin doon na bagamat siguro malalim na tayo sa ating Panginoon, no, sinasabi natin na tumutulong tayo sa kapwa-membro natin na nagpapakita ng pananampalataya. Ngunit sabi roon na kung napababayaan naman natin yung ating sariling kamag-anak o yung ating pamilya, ay tinatanggihan natin yung pananampalataya. So, yun nga, no, na marahil na malalim na yung ating pananampalataya. Ngunit yung tanong doon ay, alam ba ng pamilya natin na tayo ay mananampalataya? No, na maging isang alalahanin natin. Kasi meron kasi na may dalawang klase kasi ng Kristiyano na merong mas napagtutuunan niya ng halaga yung panambahan, ngunit nakakalimutan niya yung kanyang pamilya. So, tanungin ko yung bawat isa, no? Kailan natin huling pinanalangin yung kasama natin sa bahay? Naaalala pa ba natin sila na na ipanalangin? Baka sa prayer meeting, di ba? Pinapanalangin natin yung bawat miyembro ng panambahan, ngunit hindi naman natin napanalangin yung pamilya natin. So, ito rin, no, may tama rin naman sa akin ko na yung patungkol sa pananalangin sa kapwa-pamilya. Kasi minsan kung pagka sa prayer meeting, di ba, na madalas na ako yung nagpe-pray, no, na doon nakakalimutan ko na isulat yung pamilya ko na hindi ko na naisasama sa pananalangin. So, sabi roon na hindi lang naman yung pagpo-provide ay patungkol financially sa pamilya, kundi yung sa ibang klase rin o ibang aspeto rin ng pamumuhay, katulad ng pagdami sa problema, yun nga, yung pagtulong sa kanila sa mga kailangan financially, at yung pananalangin rin para sa kanila. Yung isa namang klase ng Kristiyano, meron naman na mas napagtutuunan niya ng pansin yung pamilya at nakakaligtaan niya na yung gawain o yung kanyang pananampalataya. No? So, lagi namang itinuturo, no, ng ating pastor na unang-una bilang Kristiyano na inuuna natin dapat ang Diyos. Pangalawa ay ang ating pamilya. So, pero kung mas nakakalimutan na natin yung ating pamilya sa atin, no, na suportahan sila o kalikain sila, no, sabi roon na tinatanggihan yung pananampalataya. At sinasabi nga roon na mas masawid pa sa hindi mananampalataya. Kasi meron mapapansin natin yung mga mananampalataya ay yung hindi mananampalataya, di ba, na talagang nagmamahalan yung pamilya nila, no, na inuuna talaga nila yung pamilya nila. Pero tayo bilang mananampalataya, no, na patuloy nating ginagawa yung gawain ng ating Panginoon at tinutulungan din naman ang ating pamilya. So, no, na mag-isang tanong din sa ating, alam ba ng mga pamilya natin na Kristiyano tayo sa ating pamilya? No? Na nawa, no, na hindi lamang sa panambahan kilala kang Kristiyano, kundi sa pamilya rin natin, baka naman hindi alam ng tatay mo, ng nanay mo na kumaating ka pala ng mga gawain sa pamilya. Nawa na
tayo bilang mga mananampalataya. Kaya naman sa mga ama, mauna na namin ito, no? Alam ba ng pag kumakain pa kayo, no? Naglilid ba kayo ng panalangin sa pagkain? Yung mga magulang, o kaya naman yung mga ama, no? Meron ba kayong pag-aaral ng mga salita ng Diyos? O kaya ng devotion, yung family, diba? O kaya naman nalanalangin kayo ng sama-sama. So, nawa, no? Na hindi lamang financially o pag-provide yung kailangan sa pamilya, kundi yung spiritually din na sinusuportahan natin yung bawat isa na tayo ba, no? Na ninalais ba natin na ma-invite natin yung pamilya natin sa panambangan.